Ano ba yan, girl? Anong oras na? Wala pa rin tayong customer. Ay nako, sumasakit na nga yung binti ko rito kakatayo eh. Parang walang masyadong tao ngayon. Ay, tignan mo oh. Ayan na si Pogi. Ayan na, bababa na siya ng kotse niya. Oo nga no. Eh kaso, parang may kasamang iba. As usual, ano pa bang aasahan mo? Napaka-playboy ng lalaki na yan. Kada gabi na lang, iba-iba yung kasama. Heh, balang araw, mapapasakin din ng lalaki na yan. At kapag natikman niya ako, hindi na siya maghahanap ng iba. Hoy, kayong dalawa. Puntahan kayo ng huntahan dyan eh. Bakit hindi nyo parahin yung mga dumadaan na sasakyan? Anong oras na wala pa rin tayong kita? Ibis na magtrabaho kayo eh. Kung ano-anong pinagchichismisan nyo. Eh sa walang customer eh, anong gagawin namin? Alam nga naman pilitin namin yung bawat nadaan. Sumasagot ka pa eh. Magtrabaho kayo. Hindi yung puro chismisan nyo nalalaman nyo. Oo na Hugo, palibasa eh, tumatanggap ka lang ng pera. Ano sabi mo? Wala. Sige na, doon ka na. Ayusin nyo ah. Gantong wala akong kapera-pera ah. Huwag nyong pinapainit yung ulo ko. Oo na. Sa pagkagat ng dilim, ay muli na namang nakatayo ang magkaibigang Margot at Olga. Punong-puno ng makapal na kolorete ang kanilang mga muka. Nakasuot din sila ng mapang-akit na kasuotan. Kada gabi, ganito ang ginagawa nila. Nag-aabang sila ng mga customer na naghahanap ng panandaliang ligaya. In short, mga pick-up girls sila. Buisit talaga tong Hugo na to. Wala nang ang customer eh. Mambabatrip pa dito sa atin. Ay naku girl, wala na tayong magagawa. Hawak niya tayo. Sa kanya ang lugar na to. May araw din sa akin ng damuho na yan. Makikita niya. Ay naku girl, wag mo na subukan. Maraming koneksyon yan si Hugo. At isa pa, siya yung pinakatarantado dito sa lugar no? Kaya wag mo nang balaking gumanti dyan. Hayaan mo na siya. Makakahanap din ng katapat yan. Kung gayon, ako yung katapat niya. Nagkakaganyan lang yan kasi hindi ko pinagbibigyan. Tignan mo, yung mga ibang kasama natin dito, hindi niya namang ginaganyan. Ay nako, pagbigyan mo na kasi. Ew. Asar na asar si Olga sa lalaking si Hugo. Paano kasi patayo-tayo lamang ito sa kalyeng yun at nagkakapera na. Kada kasi may pumipick up sa mga hawak niyang babae ay nagkakaroon ito ng komisyon. Kumbaga, laway lamang ang puhunan. Samantalang sila Olga ay ang kanilang mga katawan. Wala naman silang magawa kundi umayon sa gusto nito. Si Hugo ang may hawak ng lugar na yon. Kapag sinuway nila ang mga kagustuhan nito, ay kaya sila nitong paalisin sa lugar na yon. Nung una pa lang ay kursunada na siya ng bugaw na si Hugo. Ngunit hindi niya ito pinagbigyan. Kahit pabayaran siya nito ay talagang tinatanggihan niya. Nabubwisit kasi siya sa pagmumukha nito. Pinangako niya sa kanyang sarili na sisingilin niya ito balang araw. Hanggang sa sumapit nga ang isang gabi ay muli siyang nilapitan ni Hugo. Nakakunot na naman ang kilay nito. Sa pagkakataong iyon ay handa na siya. Malambing niyang kinausap ang bugaw. Nagtaka pa ito sa pakikitungo niya. Ngunit dahil ang tinig niyang malambing ay sinabayan niya pa ng paghima sa katawan nito, ay tuluyang nga lumambot si Hugo. Maya-maya nga ay natagpuan na lang nito ang kanyang sarili sa isang madilim na iskinita. Doon siya hinila ni Olga. Sa kabila ng kanyang pagtataka ay hinayaan niya lang ang dalaga. Isa pa ay gustong-gusto niya rin naman ang ginagawa nito. Sabi ko na nga ba eh, type mo rin ako. Dapat dati mo pa ako pinagbigyan. E di hindi ko na sana kayo pinag-iinitan at hindi na ako babawas sa kinikita mo. Eh ikaw kasi, ang sungit-sungit mo. Huwag ka na masyado magsalita. Maggubad ka na. Bilisan mo. Baka may makakita pa sa atin dito. Eh bakit naman kasi dito tayo? Pwede naman tayo mag-hotel ah. Ang daming hotel dyan sa paligid eh. Bakit dito pa ang napili mo? Siyempre, para may thrill. Nakakasawa na kaya sa mga motel. Sige na. Ubarin mo na yung pantalon mo. Sigurado ka ba? Dito? Saglit lang.
Anong ibig sabihin yan? Bakit meron kang baril? Ang tanga mo naman. Kung hindi mo nagigets, ang ibig sabihin nito. Hubarin mo lahat ng alahas mo. Akin na ang wallet mo. Isama mo yung gintong relo mo. Uy, ulang ya ka talaga. Ibaba mo yan. Baka pumutok yan. Talagang puputok to kapag nagkamali ka ng galaw mo. Ulang ya ka, Olga. Hindi ka makakatakas sa ginawa mong to. Sinisiguro kong pagbabayaran mo to. Huwag ka nang mataldal, Hugo. Sundin mo na lang ang mga sinasabi ko. Kung gusto mo pang mabuhay. Nagkamali ka ng binangga mo, Olga. Pagsisisihan mo to. Ops, huwag mo nang damputin yung pantalon mo. Akin yan. Umurong ka pa doon sa damuhan. Opo, huwag mo sabihing iiwan mo ko dito nang walang saklot pang ibaba. Susunod ka ba o hindi? Baka gusto mong diyan ka na mamatay. Tumalikod ka. Sige na, tatalikod na ako. Tandaan mo to, Olga. Huwag ka na magpapakita. Walang niya akong babae ka. Huwag mo akong patayin. Wag! Astig pala ha. Nararapat lamang sa iyan. Isa kang garapata na malakas sumipsip ng dugo. Ang kapal na mukha mo ha. Kami itong nagpapakahirap. Tapos ikaw, kabig lang ng kabig. Dapat lang na mabura ka na sa mundong ito. Akin na tong mga pera't alahas mo, Hugo. Nagmamadaling umalis sa lugar na yon si Olga. Bitbit niya ang pera ni Hugo at ang mga alahas nito. Matagal niya nang pinagplanuhan ang krimen na ito. Kinailangan niya pa kasing mag-ipon ng pambili ng barel upang maisagawa ang paghihiganting yon. At dahil siga si Hugo at maraming kaaway, ay malabong mapagbintangan siya. Iniwan niya na lang ang bangkay nun sa madilim na iskinita. At dahil nga sa ginawa niyang yon, ay mas lalong lumaki ang kita nila. Wala nang bugaw na humahati sa kanilang mga kinikita. Lumipas pa ang ilang linggo. Naubos na ang perang nakuha niya mula kay Hugo. At dahil may mga alas pa naman siyang naitabi galing sa bugaw, ay naisipan niyang isangla ito sa isang pawn shop. Tanda, magkano ang lahat ng yan? Huwag mo naman sanang babaratin ha. Kailangan ko kasi ng pera. Itong mga alas na to mababa lang ang karat. Hindi siya ganun kataas, kaya hindi siya ganun kamahal. Sige, sama-sama ang lahat ng to, pwede mo siyang maisangla ng 15,000. Kung ibibenta mo naman, 18,000, kukunin ko lahat yan. Ano? Yung relo pa lang, nagkakahalaga na yan ng 40,000. Tapos babaratin mo ng ganyan? Kung gusto mo, subukan mo sa iba. Hindi ko bibilhin to. Talo ako. Maganda na nga yung presyong binibigay ko sa'yo Ayaw mo pa. Makakalis ka na. Talaga, tanda. Aalis na ako. Walang kwenta tong pawn shop mo. Akmang lalabas na ng pintuan si Olga nang biglang nagbago ang isip ng matanda, kaya't pinigilan niya ang dalaga at tinawag ito. Miss, saglit. Di ba kailangan mo ng pera? Oo. Nagbago na ba yung isip mo? Kala mo siguro may iisahan mo ako, no? O sige, 20,000. Ibibigay ko na lahat ng yan. Hindi yan. May iba akong i-offer sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Type mo ba ako? Baka hindi mo ako kaya bayaran. Hindi yan. Mali ka nang iniisip. Iba ang gusto ko sa'yo. Yang napakagandang mukha mo. Pinapatawa mo naman ako, tanda Paligoy-ligoy ka pa. Gusto mo lang din naman ako ikama At dahil barat ka, sige, papayag na ako. 10,000. 3 oras lang Nagkakamali ka. Hindi ko nais makipagtalik sa'yo. Gusto ko lang yung ganda mo. At kung papayag ka, handa ako magbayad. Hanggang 200,000. Ha? Anong ibig mo sabihin? Anong ipagagawa mo sa akin? Huwag mong sabihin bibidyohan mo ko habang ginagawa natin yon. Nagkakamali ka. Wala kang ibang gagawin kundi humiga lang. Humiga? Tapos ano? Titirahin mo ako? Hindi nga ganon. Makinig ka muna kasi. Hihiga ka lang at lalagyan ko ng clay ang mukha mo. Ihuhulma ko lang siya. Mahilig kasi akong gumawa ng ganon. Kumbaga parang koleksyon.
Gusto ko lang malilok ang kagandahan mo sa clay na yon. Ngayon, kung papayag ka, bumalik ka bukas at uumpisahan na natin ang proseso. Pinapatawa mo naman ako, tanda eh. Sigurado ka? Yun lang ang gusto mo sa akin? Baka naman nagjo-joke ka lang. Ano yun? Hihiga lang ako? Tapos lalagyan mo lang ng clay yung mukha ko? Pinaglololoko mo yata ako eh. Basta, bumalik ka bukas. Mga alas 8 ng umaga. Pagkatapos ng proseso, ay agad kong ibibigay sa iyo ang pera. Ganun ba? O sige. Siguraduhin mo lang na totoo yan ha. Ayoko nang pinaglololoko ako. Oo naman. Wala pa kasi akong cash dito. Nasa bangko. Kaya bukas ka na lang bumalik. O sige, tanda. Aasahan ko yan ha. Sa kabila ng paghihinala ni Olga, ay bumalik pa rin siya kinabukasan. Umaasa kasi siya na totoo ang sinasabi ng matandang lalaking yon. Kung sakali naman na binabalak lang siyang lokohin ng matanda, ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ito at pagnakawan na lang. Iha, mabuti naman at bumalik ka. Pumapayag ka na ba sa inaalok ko sa'yo? Oo, tanda. Pero bago ang lahat, ipakita mo muna yung pera. Yun lang ba? Saglit, hintayin mo ko dyan. Nanlaki ang mga mata ni Olga nang ipinakita sa kanya ng matanda ang 2 bundle ng pera. Lilibuhin ang mga yon. Hinawakan niya pa ang mga yon at sinigurong hindi peke ang mga ito. Walang pag-aalinlangan siyang tinanggap ang alok ng matandang yon. Siguraduhin mo lang, tanda, na hindi scam to ha. Kapag nagkamali ka, pagsisisihan mo. Huwag ka mag-alala, Iha. Kung gusto mo, ilagay mo na sa bag mo ang pera. Talagang ilalagay ko, no? Hindi ako tanga. Siya, sige. Narito. Magaling, tanda. O ano pang hinihintay natin dito? Umpisahan na natin. San ba ako higa? Sige. Halika na. Pumasok ka dito sa kwarto. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yon, tanda? Umpisahan mo na. May lakad pa ako mamaya. Huwag ka mag-alala. Mga 1 o 2 oras lang. Tapos na tong prosesong to. Ano naman yung sasabihin mo? Sa prosesong gagawin natin ito, ay mahuhulma ang kagandahan mo sa isang clay na maskara. Mananatiling ikaw ang nagmamay-ari ng kagandahang ito. Ngunit kailangan mong matubos ito sa akin sa loob lamang ng 5 buwan. Anong ibig mo sabihin, tanda? Pagkatapos ba nito, papangit na ako? Hindi naman. Pero kung sakaling mawala ang iyong kagandahan, ay maaari mo pa itong maibalik. Kapag sinuot mo ang maskarang gagawin ko, babalik ang dati mong kagandahan. Tinitiyak ko yun. Para kang tanga, tanda. Bilisan mo na nga. Kung ano-ano sinasabi mo, nababaliw ka na yata. Pero pag tumanda ako, sige, bibiliin ko yan. Basta babata ulit ako ha. Tandaan mo, Iha, 5 buwan lang. Kapag lumagpas na, ay hindi mo na maaaring tubusin ito. Ay nako, ang weirdo mo naman. Umpisahan mo na nga. May lakad pa ako mamaya eh. Sige, walang problema. Inumpisahan na nga ng matanda ang paglalagay ng clay sa mukha ni Olga. Hinulma niya ang clay na yon ng maayos at ginawang parang maskara. Matapos ang mahigit 1 oras ay natuyo na ito, kaya't tinanggal na yon ng buo ng matanda. Namangha pa si Olga nang makita niyang nakabakat na ang kanyang kagandahan sa clay na yon. Nawiwirduhan man siya ay hindi niya nabinigyan ng pansin yon. Ang importante sa kanya ay magkaroon siya ng limpak-limpak na salapi. Matapos ang ginawa nilang prosesong yon ay masayang umalis si Olga. Inabutan pa siya ng papel de ahensya ng matanda. Tinawanan niya lang ito dahil sa gusto niya nang umalis ay inilagay niya na lang ang papel na yon sa kanyang bag. Bumalik na ang matanda sa kwarto nito. Sa loob nun ay may binuksan itong makapal na kortina. Doon dumiretso ang matanda. Bumungad sa paningin nito ang isang lumang ataol. Nagmamadali pa siyang binuksan yon. Celia, mahal ko.
Huwag ka mag-alala. Saglit na panahon na lang. Muli na tayo magsasama. Mabubuhay ka na muli at babalik ang dati mong ganda. Konting tiis na lang, mahal ko. Konting tiis na lang. Itutuloy natin ang mga dati nating pangarap. Maghintay ka lang, mahal ko. Sabay yakap nito sa isang bangkay ng babae. Naaagnas na ito at tuyong-tuyo na. Halos butot balat na lang yon. Ngunit nakuha pa yung halikan ng matanda sa labi. Kinabukasan ay nag-shopping maghapon si Olga. Abala ito sa pamimili ng mga bagong damit at mga makeup. May pinaghahandaan siyang lakad mamayang gabi. Pagsapit ng alas 7 ay nagtungo siya sa isang hotel. Doon niya madalas nakikita ang gwapong lalaking matagal niya nang pinagpapantasyahan. At dahil sa magaran niyang kasuotan na talaga namang napakarangya, ay sa kanya na nakatingin ang lahat ng mga mata ng tao doon. Nakuha niya ang atensyon ng mga ito sa unang hakbang niya palang papasok sa hotel na yon. May pagdiriwang na nagaganap sa loob. Maraming mayayamang tao ang naroon sa pagdiriwang na yon. Mahalata iyon sa mga kasuotan ng mga ito. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Olga. Nang sa di kalayuan ay natanaw niya ang lalaking tinatarget niya. Ngunit sa kasamaang palad ay may kasama itong ibang babae. Sa kabila nun ay hindi pa rin siya nagpatinag. Naglakad siya sa harapan nito. Agad namang napalinga ang lalaking yon nang naamoy nito ang napakabango niyang pabango. Nang mapasulyap na sa kanya ang binata, ay agad niyang kinindatan ito. Gumuhit din ang ngiti sa labi nun at hindi na nito naialis ang kanyang paningin sa napakagandang si Olga. Sa mga kilos niya ay halatang inaakit niya ang lalaki. Gusto niyang sundan siya nito at tagumpay niya namang nagawa yon. Unti-unti nga itong sumunod sa kanya hanggang sa makarating sila sa terrace ng ikatlong palapag ng gusaling iyon. Hi miss, mag-isa ka yata? Bakit? Sasamahan mo ba ako? Sure, why not? Sa ganda mong yan, paniguradong lahat ng lalaki dito maiinggit sa akin kapag nakita nilang magkasama tayo. Bolero ka ha? Paano na yung kasama mong babae? Iiwanan mo na lang ba siya? Okay lang naman yun eh. At saka magkaibigan lang kami. Mamaya, uuwi na rin yan. Meron na palang magkaibigan ngayon na naghahalikan sa labi, no? Huwag mo nang intindihin yun. Ang importante, magkasama tayong dalawa. Baka naman iwan mo rin ako kapag nakakita ka ng iba. Patutunayan ko sa'yo na hindi ko gagawin yon. Ako nga pala si Diego. Olga, nice to meet you. Agad na inabot ng binata ang nakalatag na kamay ni Olga. Matapos nun, ay hinalikan niya ang palad ng dalaga. Lumipas ang gabing yon na may ngiti sa mga labi ni Olga. Nagtagumpay siya sa kanyang mga hangarin na makuha ang pinakaaasam-asam niyang lalaki. Hindi niya lamang ito tipo, mayaman din kasi ang binatang si Diego. Nagmamay-ari ito ng mga ilang kumpanya sa kanilang lugar. Nalaman niya yon nang minsan niyang imbestigahan ang buhay nito. Makalipas ang isang buwan ay nagulat si Olga nang alokin siya ng binata ng kasal. Tuwang-tuwa siya ng mga sandaling yon. Hindi niya kasi inaasahan na magiging madali ang lahat. Napaisip pa nga siya dahil mistulang nagayuma ang binata sa kanya. Inlove na inlove ito sa kanya na halos bawat sandali ay ayaw na nitong umalis sa tabi niya. Matapos pa nga ang ilang linggo ay tuluyan na silang naikasal nito. Nagbuhay donya na ang dating prostitute na si Olga. Nabibili niya na ang lahat ng gusto niya at sunod sa luho siya sa kanyang asawa. Mahal na mahal siya nito. Lahat ng hilingin niya ay walang pag-aatubili nitong ibinibigay sa kanya. Hindi makapaniwala si Olga sa nangyayari sa kanyang buhay. Animoy perpekto na ito. Naisip niya pa na kung nananaginip lang siya ay ayaw niya nang gumising pa.
Lumipas pa ang isang buwan. Isang umaga ay napansin niyang may kakaiba sa kanyang muka. Nakita niyang mabilis na tumutubo ang mga wrinkles niya sa mata at sa kanyang liig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Papaanong nangyayari ang mga bagay na yon? Kumpleto naman siya sa mga beauty products at ang mga produktong yon ay ang mga ginagamit ng mga premyadong tao sa kanilang lugar, kaya't mamahalin ang mga ito. Halos itago niya na ang muka sa kanyang asawa sa tuwing dumarating ito sa kanilang bahay. Nagdadahilan na lamang siya upang hindi nito matitigan ang tumatanda niyang muka. At dahil sa wala na siyang magawa, naisipan niyang pumunta sa isang espesyalista upang ipatingin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Doc, kumusta po ang lab test? Ano po ba talaga nangyayari sa akin? Bakit nagkakaganito ang mukha ko? Mrs. Mondragon, tatapatin ko na kayo. Matagal na akong doktor at espesyalista pagdating sa balat. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. Tapatin niyo ako, Doc. Ano po ba kasing nangyayari sa balat ko? Kakaiba to eh. Sa tingin ko, hindi sa balat ang sakit mo. Baka may nagmamalfunction sa isa sa mga pituitary gland mo. Kaya nagkakaganyan ang balat mo. Ha? Anong dapat kong gawin? Kailangan mo sigurong kumonsulta sa ibang espesyalista. Hindi kasi normal ang nangyayari sa balat mo. Mabilis kang tumatanda. Doc, paanong nangyari yon? 23 years old pa lang po ako. Pero bakit ganito na tong balat ko? Parang 50 anyos na ako. Sandali. Nito bang mga nakarang araw wala kang ginawang kakaiba? Meron ka bang nilagay sa mga mukha mo? O mga pinahid o pinaturok? Kasi baka doon nagmula yan. Ha? Teka, Doc. Babalik na lang po ako. Mrs. Mondragon, hindi pa po tayo tapos. May mga ilang test pa akong gagawin sa inyo. Salamat na lang po, Doc. Sige po, maiiwan ko na kayo. Nagmamadaling umalis si Olga sa klinik ng espesyalista nang maalala niya ang matanda sa pawn shop. Sigurado siyang ito ang may kagagawan kung bakit nagkakaganon ang kanyang muka. Malamang dahil yon sa pinahid nitong clay na ginawang maskara. Tanda, lumabas ka! Anong ginawa mo sa mukha ko? Ikaw pala. Bakit ngayon ka lang bumalik? Walang iya ka. Ibalik mo ang ganda ko. Anong ginawa mo sa mukha ko? Mangkukulam ka. Nakalimutan mo na yata ang usapan natin. Hindi ba't binayaran kita? Kapalit nun ang pagsasangla mo sa akin ng iyong kagandahan. Walang iya ka. Ibalik mo ang ganda ko. Kapag hindi mo ginawa yon, mananagot ka. Pasensya ka na, pero tumingin ka sa kalendaryo. Lagpas na ang 5 buwan. Limatado na ang kagandahan mo. Anong sinasabi mong rematado? Hindi pwede yan. Ibalik mo ang kagandahan ko. Babayaran kita, kahit magkano. Ganun ba? Pwes, kung meron ka 5 milyon dyan, ibabalik ko ang ganda mo. Walang niya ka. Manggagancho ka. Mangkukulam. Siguraduhin mong mababalik mo ang kagandahan ko ha. Babalik ako bukas. At ibibigay ko sa iyo yung pera. Maliwanag ba? Sige, hihintayin kita. Walang problema. Nagmamadaling umuwi ng kanilang bahay si Olga. Hinalugog niya ang buong kabayan nila. Lahat ng makita niyang alahas ay pinagkukuha niya. Ganon din ang mga pera na nakatago sa vault nilang mag-asawa. Kinuha niya rin ang mga ATM at mga passbook. Balak niyang withdrawin lahat ang laman nun. Halos magwala na si Olga. Gulo-gulo na ang mga gamit sa bahay nila. Kailangan niya magmadali. Hindi siya maaaring abutan ng kanyang asawa na ganon ang itsura. Mabuti na lamang at may business trip ito sa malayong lugar at nasisiguro niyang kinabukasan pa bago ito bumalik. Walang niya ka, matanda ka. Kapag bumalik ang kagandahan ko, papatayin talaga kita. Wiset! Saan kaya nakatago yung ibang alas ni Diego?
Kailangan ko mahanap ang lahat ng yon. Halos itaob na ni Olga ang lahat ng kabinet sa bahay nila. Hindi nga nagtagal ay nakalikom na siya ng mga alahas at pera. Sa palagay niya ay sobra na yon sa 5 milyon para ibayad sa matanda. Nagmamadali pa siyang lumabas ng pinto, ngunit ilang hakbang na lang bago niya marating yon ay bumukas ito ng kusa. Sino ka? Ha? Anong ginagawa mo dito sa loob ng bahay ko? Teka, bakit dala mo yung mga pera at alahas namin ng asawa ko? Olga! Olga! Nasaan ka? Walang niya ka, matanda ka. Anong ginawa mo sa asawa ko? Ha? Sandali. Nagkakamali ka. Huwag kang aalis dyan. Tatawag ako ng pulis. Agad na kinuha ni Diego ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago niya pa madayal ang numero ng pulisya, ay umalingaw na ang ilang putok na nagmumula sa baril ni Olga. Sa sobrang taranta niya, ay wala na siya nagawa kundi paputukan ang kanyang asawa. Duguan itong mandusay sa kanilang sahig. Sa sobrang pagkabigla ay nagmamadali siyang nilisan ang kanilang bahay. Sinubukan niya muna magtago at magpalamig sa ibang lugar sa loob ng ilang araw. At nang makaipon na siya ng sapat na lakas, ay agad niyang tinungo ang pawn shop ng matanda. Tanda, nasaan ka? Narito na ang pera. Ibalik mo na ang ganda ko. Marami ka na palang pera. Siguro nagamit mo puhunan yung perang ibinayad ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, gagawa natin ang paraan yan. Huwag mo akong tinatawan-tawanan, Tanda. Gusto mo bang tapusin na kita? Oh, saglit lang. Ibaba mo yung baril mo. Kapag pinatay mo ko, mas lalo mong hindi maibabalik ang kagandahan mo. Walang niya ka. Nilinlang mo ko. Mangkukulam ka. Ngayon, ibalik mo na ang ganda ko. Bilisan mo. Muli niyang itinutok ang tangan niyang baril sa matanda. Sa sobrang galit niya rito, ay halos galabitin niya na ang gatilyo ng kanyang baril. Ngunit natigilan siya nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng pawn shop. Pare, kumusta? Major, kumusta? Anong balita? Eto, ganun pa rin. Kakagaling ko lang sa presinto eh. Siya nga pala, kukunin ko na yung sinangla kong relo dito. Ganun ba, Major? Siya nga pala, hindi ko na tinubuan to Para saan pat naging magkumpare tayo. Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Nandun pare sa bahay. Ayun, malaki na. Siya nga pala, nabasa mo na tong dyaryo na to? Ayan ba? Oo. Napanood ko nga rin yan sa TV eh. Ang tindi rin ng babaeng yan, no? Oo, pare. Mantakin mo, ninakawan niya yung asawa niyang milyonaryo at pinatay niya pa. Tatanga-tanga rin tong babaeng to eh. Ayan tuloy, wanted na siya ngayon. Oo nga eh. Mayaman naman sila at kasal. Bakit kailangan niya pang nakawan yung asawa niya? Nakakatawa. May shoot to kill order na to mula sa aming departamento. Nag-offer pa nga ng 3 milyon yung mga kamag-anak ng lalaki. Sa sino mang makakahuli sa babaeng gold digger na to, buhay man o patay. Kaya't pihadong mas liliit ang mundo nito. Ganun ba? Malaking halaga yan Oo nga eh. Sana ako makakita sa babaeng to para biglang yaman. Nang mapansin ni Olga ang hawak na dyaryo ng pulis, ay nakita niya ang kanyang larawan. Wanted na pala siya ng mga oras na yun. Nagmamadaling lumabas ng pawn shop si Olga. Halos manghina ang kanyang mga tuhod. Nanlalambot siyang naglakad papalayo sa pawn shop na yon. Kung ibabalik niya ang dating kagandahan, ay malamang makulong siya. O ang mas masaklap ay patayin pa siya nang dahil sa pabuyang nakapatong sa kanyang ulo. Wala nang nagawa si Olga, kundi lisanin na lamang ang lugar na yon. Sinasabi ko na nga ba hindi niya na rin babawiin ang ganda niya. Lalo pa ngayon, wanted na siya. Muli na namang pumasok sa kanyang silid ang matanda. Doon ay dahan-dahan niyang binuksan
ang isang lumang kabaong. Tumambad mula doon ang isang katawan ng babae na may suot na clay na maskara. Unti-unti niyang tinanggal ang maskara na yon at halos maglupasay sa tuwa ang matanda nang makita niyang muling nabuhay ang pinakamamahal niyang asawa. Magandang umaga, Mr. Arroyo. Tuloy po kayo. Magandang umaga din, Anton. Gusto niyo po ba ng kape o juice? Hindi na. Okay lang ako. Ayos na tong lugar mo Hindi katulad dati. Nung huli akong pumunta rito. Masyado magulo. Opo. Kasi talagang nilinis ko po dito. At saka, nag-focus po talaga ako. Pinaghihirapan ko po talaga ang bawat painting na ginagawa ko. Pansin ko nga, malayong malayo na yung mga pinipinta mo dati. Syempre naman po. Kasi di ba ang sabi niyo po, you want something new? Siya nga po pala. Kailan po mag-uumpisa yung show? Yung exhibit? Yun nga, Anton. Kaya pumunta ako dito. Dahil may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, Mr. Arroyo? Pumayag na po ba yung mga investor? Pasensya ka na, Anton. Hindi kasi nila nagustuhan yung mga bagong obra mo. Ikinalulungkot ko, hindi na-aprobahan ang show mo. Paano po nangyari yun? Di ba po nangako kayo sa akin? Nangako po kayo ng isang exhibit show para sa mga obra ko. Mr. Arroyo, 6 na buwan ko pong pinaghirapan ng lahat ng ito. Paanong hindi po nila nagustuhan ang mga obra ko? Pasensya ka na talaga, Anton. Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko Pero hindi talaga nila nagustuhan ang mga bagong ginuhit mo. Pero Mr. Arroyo, hindi ba't sabi nyo, you want something new? Oo, we want something new. Pero dapat unique din. At saka malalim ang pakahulugan. Hindi ko nga inaasahan na ganito gagawin mo. Puro tanawin lang to Masyadong common. Mr. Arroyo, ipinakita ko sa inyo ang dati kong mga obra. Hindi ho ganito ang mga ginagawa ko. Pero napilitan lang akong baguhin dahil yun ang gusto nyo. Ngayon mas lalo pa pala nilang aayawan yung ganito. Pasensya ka na talaga, Anton. Pero kung pera ang inaalala mo, mabibigyan naman kita ng trabaho. Kailangan ko ng isang tao sa gallery ko. Pansamantala, habang hindi ka pa nabibigyan ng break. Halos sumabog na si Anton sa sobrang sama ng loob. Hindi ito ang inaasahan niya. Pinangakuan kasi siya ng isang manager na si Mr. Arroyo. 6 na buwan niyang pinaghirapan ang lahat ng obra niya na naroon sa loob ng apartment na inuupahan niya. Halos magdilim ang kanyang paningin at hindi niya na naririnig ang sinasabi ng kanyang kausap. Napalinga siya sa kanyang tagiliran at nahapuhap niya ang isang martilyo. Sa sobrang gigil niya ay dinampot niya ito at buong lakas niyang inihataw yon sa ulo ni Mr. Arroyo. Yan ang dapat sa'yo. Nangangako-ngako ka tapos hindi mo tutuparin. Ginagago mo ako Teka, napakagandang masda ng isang bangkay Parang gusto kong iguhit ito Anton. Anton, ang lalim ng iniisip mo Hindi ako pwedeng tumayo rito maghapon. Ano, gusto mo bang tanggapin yung inaalok kong trabaho sa'yo? Mga ilang segundo rin bago bumalik sa wisyo si Anton. Sa loob ng ilang segundong yon ay naglaro na sa kanyang imahinasyon na patayin ang kausap niyang si Mr. Arroyo gamit ang kanyang martilyo. Nang mahimasmasa na siya ay doon niya lamang naunawaan ang sinasabi ng kanyang kausap. Sa kanyang pagkadismaya, kailangan niya man ng pera ay hindi niya tinanggap ang inaalok nitong trabaho. Gusto niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga obra. Yun ang pinakapangarap niya. Matagal niya na itong ginagawa, ngunit ni isa ay wala pa siyang nabebentahan ng kanyang mga naipinta. Hi Anton, kumusta ka na? Bati ni Marie
na dati niyang ka-schoolmate. Matagal niya ring nakasama ang babaeng ito. Sa kabila ng pagiging weirdo niya, ay ang babae lang ang nagtsatsaga sa kanya. Sa buong paaralan ay si Marie lang ang nag-iisang naging kaibigan niya. Marie, ikaw pala. Kumusta ka na? Eto, ganun pa rin. Maganda pa rin. Ikaw talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Makulit ka pa rin. Ikaw din, Anton. Hindi ka pa rin naman nagbabago eh. Pogi ka pa rin. Loko ka talaga. Saan ka pupunta niyan? Pupunta lang ako sa mall. May bibilin lang ako. Oh, kumusta na nga pala yung mga paintings mo? May naibenta ka na ba? Wala pa nga eh. Hindi pa rin ako pinapalad. Okay lang yan. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Saan ka ba nauwi? Sama nga ako. Hindi naman masyadong importante yung bibilin ko. Sige, ikaw bahala ka. Diyan lang naman ako nauwi. Malapit lang. Isinama niya nga ang dalaga sa kanyang apartment. Namangha pa ito nang makita ang kanyang mga paintings. Wow, Anton. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Ang gaganda ha. Hindi pa rin kumukupas yung kamay mo. Magaling ka pa rin mag-drawing. Salamat. Yun nga eh. Kaso wala pa rin break na dumarating. Hay nako, Anton. Alam mo kung anong kulang sa'yo. Inspirasyon. Hanggang ngayon kasi, hindi ka pa rin nag-girlfriend. Bakit ikaw? Wala ka pa rin boyfriend? Ay nako, hindi ako ang usapan dito ha. Ano kaya kung ako na lang ipinta mo? Saan ba ako upo? Dito? Sige. Subukan natin. Paano bang pose gagawin ko? Ganito ba? O kailangang nakaangat tong palda? Hindi. Marie, mabuti pa siguro umuwi ka na. Hapon eh. Oh, bakit? May nasabi ba akong masama? Eto naman oh. Sorry na. Hindi. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Magkita na lang ulit tayo sa ibang araw. Sigurado ka ba, Anton? Baka naman may problema ka. Sabihin mo sa akin. Baka naman makatulong ako. Sige na, Marie. Masakit na yung ulo ko eh. Pwede ba? Sorry. Sige, alis na ako. Basta kapag kailangan mo ng kausap, text mo lang ako ha. Sige, pasensya ka na. Ingat ka. Agad na gumawa ng paraan si Anton upang mapauwi na si Marie. Nung oras kasi, naiangat nito ang kanyang palda, ay iba ang naging paningin ni Anton. Nakita niya itong duguan at parang wala ng buhay. May kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanyang pagkatao kapag nakakita siya ng duguan. Ang mga ganong klaseng larawan kasi ang gustong-gusto niyang ipinta. Nasisiyahan siya kapag nakakakita ng duguang katawan. At dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang kaibigan, ay gumawa siya ng paraan upang agad na maitaboy ito. Hindi rin maunawaan ni Anton ang kanyang sarili kung bakit siya ganon. Simula ng pagkabata ay mas masaya siya kapag mag-isa siya. Naging hobby niya rin noon ang pumatay ng mga hayop, gaya ng pusa o mga aso, at yon ang idodrawing niya. Ang mga ganong larawan na ipininta niya ang ipinakita niya noon kay Mr. Arroyo. Ngunit inayawan nito ang kanyang mga obrang yon. Nawirduhan pa nga ang manager na yon sa kanyang mga ipinakita. Sa kabila ng pagkahanga nun sa kanyang talento, ay natakot din ito. Kaya't nagsuggest ito na baguhin niya ang mga larawang kanyang binipinta. Pinangakuan din siya nito na sa loob ng 6 na buwan ay mabibigyan siya nito ng isang exhibit show para sa kanyang mga obra. Ngunit sa bandang huli ay hindi rin ito natupad. Halos madepress si Anton sa mga pangyayaring yon. Hindi na siya makapag-isip ng maayos at hindi na rin makapag-focus sa kanyang mga ipipinta. Palagi siya nag-iisip kung ano ba ang maganda niyang ipinta. At dahil sa pinagdadaanan niyang yon, ay alak ang kanyang naging katuwang. Madalas siya nagpipinta habang umiinom. Isang gabi ay gumagawa siya ng isang obra, ngunit hindi siya makapag-focus dahil sa katabing apartment niya na nasa ibaba. Nasa 4th floor kasi siya,
at nagmumula sa third floor ang maingay na tunog na yon. Buwisit na buwisit si Anton kaya't nagmamadali siyang lumabas sa likod ng kanyang apartment kung saan naroroon ang isang maliit na beranda. Agad niyang natanaw ang estudyanteng naninirahan sa ibaba ng kanyang apartment. Nasa beranda din ito at nagiinom habang nagpapatugtog ng isang metal song na talaga namang pagkalakas-lakas. Hoy! Hoy! Gabi na! Ang lakas-lakas mo pa rin magpatugtog. Mahiya ka naman sa mga kapitbahay mo. Ano? Hindi kita marinig. Ang sabi ko, patayin mo yung radyo mo. Ang ingay eh. Sa puntong yon ay pumasok na sa loob ng apartment ang estudyanteng yon at doon pinatay niya ang radyo. Nakahinga na ng maluwag si Anton. Ngunit pagpasok niya uli sa kanyang apartment ay muli niya na namang narinig ang malakas na tugtog na yon na nagmumula pa rin sa ibaba. Nanggigigil siyang lumabas muli sa kanyang beranda at nakita niya ang lalaking estudyante na yon na nakatingala sa kanya at patawa-tawa pa. Hoy! Punyeta ka! Hindi mo ba papatayin yan? Wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ito ka oh. Lalong naghimutok si Anton nang makita niyang nginaratan siya ng binatang yon. Patawa-tawa pa sa kanya. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng apartment. Nanginginig sa galit ang kanyang katawan. Agad niyang nahapuhap ang isang malaking bote ng beer na wala ng laman. At sa sobrang galit niya ay ibinato niya yon pababa tungo sa ulo ng binata. Nabigla siya nang tamaan niya ito sa ulo. Ngunit ang mas nagpasindak sa kanya ay nang tuluyang itong mahulog mula sa beranda matapos tamaan ng bote sa ulo. Wala nang buhay ang binatang yon nang bumagsak ang katawan nito mula sa third floor. Kitang-kita ni Anton, nakadilat pa ang mga mata nito. Umaagos din sa sahig ang mapupula at malapot nitong dugo. Kabadong-kabado si Anton. Ngunit maya-maya pa ay may naramdaman siyang kakaiba. Agad siyang bumaba sa ground floor upang puntahan ang bangkay ng binatang yon. Gamit ang kanyang cellphone ay pinicturan niya ang bangkay nito. Ilang beses niya rin kinuhaan ang wala ng buhay na katawan ng binata. Matapos nun ay iniwan niya na ito. Nang bumalik siya sa kanyang silid ay nagmamadali siyang ipininta ang bangkay ng binata. Napapangiti pa si Anton habang ginagawa niya ito. May kakaibang galak siyang nadarama. Lumipas ang magdamag at natapos niya rin ang larawan na yon. Nang makita niya ang kabuuhan nito ay tuwang-tuwa siya. Gantong klase ng obra ang talagang gustong gawin niya. Nakaligtas si Anton sa krimen na kanyang ginawa. Wala namang kasing nakakita. Inakala ng mga pulisya na aksidente ang lahat ng nangyari, na nahulog lamang ang binata sa sobrang kalasingan nito. Tuwang-tuwa si Anton sa obra maestra niya na yon. Nasisiguro niya na maibibenta niya ito sa napakalaking halaga. Sa kanyang paghahanap ng buyer ay may nabasa siya sa isang article. Doon nga ay nahanap niya si Mr. Arevalo. Mahilig itong mangolekta ng mga weirdong larawan na ipininta ng iba't ibang pintor. Tuwang-tuwa siya sa kanyang nabasa, kaya't kinabukasan ay agad niyang pinuntahan ang bahay nito upang ipakita rito ang kanyang obra maestra. Magandang hapon po. Kayo po ba si Mr. Arevalo? Oo, iho. Bakit? Anong sadya mo sa akin? Ay, kasi basa ko po sa isang article na nangongolekta po kayo ng mga larawan na pininta ng iba't ibang pintor. Nais ko po sanang ibenta sa inyo ang aking ipininta. Ganun ba? O sige, titignan ko yan. Saglit lang. Hintayin mo ko dyan sa sala. Namangha si Anton sa mga paintings na nakasabit sa dingding ng bahay na yon. Namangha siya sa bawat canvas na nakasabit sa dingding ng bahay na yon. Tama nga ang kanyang nabasa. Mga weirdong larawan nga ang naroroon. Ngunit ang larawan na ito ay mas matindi kaysa sa kanyang pinipinta.
Kadalasan sa kanyang mga nakikita ay mga tumpok ng bangkay. Ipininta ang mga iyon ng mga tanyag na pintor mula pa noong World War I. Nakita niya ang mga biktimang nakahandusay sa iba't ibang panig ng mundo. Karamihan sa mga ito ay brutal ang sinapit. Weirdo ba? Ganyan ang mga klase ng larawan na kinokoleksyon ko. Yan bandala mo? Ganyan din ang tema? Opo. Ito po, ipapakita ko sa inyo. Sige nga. Ayos din naman siya. Bueno, ilagay mo na lang dyan. Pakisandal mo na lang doon sa likod ng pintuan. Babayaran ko yan ng 2,000. Mr. Arevalo, masyado po yatang maliit yung 2,000. Pinagpuyatan ko po itong gawin eh. Alam mo, iho, ano nga ulit pangalan mo? Anton po. Anton, alam ko namang maibubuga ka pa at may magagawa ka pang mas maganda dyan. Nakikita ko ang potensyal mo. Alam kong kaya mong gumawa ng mas malupit pa dyan. Yun ang hihintayin ko at babayaran ko ng 100,000. Talaga po, Mr. Arevalo? Ano po bang ibig niyo sabihin? Alam ko, Anton. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo sa tuwing nagpipinta ka. Kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. At pihado, makukuha mo ang obra maestrang gusto ko. Napaisip si Anton. Namangha siya. Tila ba alam na matandang yon ang nangyayari sa kanya sa tuwing nagpipinta siya. Parang alam nito na masaya siya na nagpipinta na isang duguan na bangkay ng tao. Ngunit hindi niya na masyadong binigyan yon ng pansin. Ang importante sa kanya ay ang sinabi nitong halaga na ibibigay sa kanya kung sakaling makuha niya ang obra maestrang hinahanap ni Mr. Arevalo. Nang makauwi na siya ng bahay, ay isip siya ng isip kung papaano ang gagawin niyang pagpipinta. Kung ano-ano ng krimen ang pumapasok sa kanyang isipan. At dahil doon ay may ngiting gumuhit sa kanyang labi. Nang gabing yon ay kung ano-ano ang kanyang napanaginipan. Puro uri ng pagpatay ang nasa loob ng kanyang panaginip. Nag-e-eksperimento pa siya kung paano niya papatayin ang isang tao. Kung ano bang magandang kahihinatnan nito na pwede niyang maiguhit. Mas brutal, mas maganda. Kinabukasan ay maaga siyang nagising nang marinig niyang may kumakatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang maamong mukha ni Marie. Marie, ikaw pala. Musta ka na? Eto, namimiss na nga kita eh. Nag-aalala kaya ako sa'yo, ni wala kang paramdam. Ikaw, kumusta ka na? Ano bang nangyari sa'yo? Wala. Huwag mo nang intindihin yun. Sumakit lang talaga yung ulo ko na nakaraan. Okay ka na ba ngayon? Siya nga pala, kumusta yung mga paintings mo? May nabenta ka na ba? Oo, meron na. Pero isa pa lang eh. Sabi ko na sa'yo eh, magtiwala ka lang sa sarili mo. Alam kong magaling ka at darating din ang break mo. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Siya nga pala, nag-almusal ka na ba? Eto, may dila akong pagkain. Tara, kain tayo. Naku, nag-abala ka pa. Salamat. Naging madalas ang pagdalaw sa kanya ng kaibigan niyang si Marie. Dumating pa nga sa punto na halos nakalimutan niya na ang makaisip ng ipipinta. Hindi niya nahalata. Unti-unti na rin siyang nahuhulog sa dalagang si Marie. Hanggang sa isang gabi ay hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Marie, gabi na. Ihatid na kaya kita? Bakit, Anton? Ayaw mo na ba akong kasama? Hindi naman. Siyempre gabi na. Baka mapagalitan ka pa sa inyo. Grabe ka naman. Ginagawa mo naman akong bata. Pwede bang makitulog dito sa inyo? Pwede naman. Pero siyempre bakit dito ka matutulog? Anton, tatapatin na kita. Simula pa lang nung college tayo. Iba na ang pagtingin ko sa'yo. Anton, mahal kita. Marie, sigurado ka ba dyan sa nararamdaman mo? Oo, Anton.
Simula noon ay wala akong naging katipan, kaya't masayang masaya ako nung uli tayo nagkita. Marie, gusto rin kita. Lagi na kitang hinahanap-hanap. Kung ngayon, Anton, wala nang dahilan pa para itago natin ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Oo, Marie. Mahal kita. Nang gabing yon, ay doon na nga natulog ang dalagang si Marie. Pinagsaluhan nila ang init ng pagmamahalan. Di naman ng bawat isa ang nag-aalab na pag-ibig na nararamdaman nila. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik, ay bigla na lang may pumasok sa isipan ni Anton. Agad niyang dinampot ang isang bote na nasa tabi ng kanyang kama. Ihahampas niya yon kay Marie. Anton, wag! Ano nangyayari sa'yo? Pasensya ka na, Marie. Pasensya ka na talaga. Sumakit lang ulo ko. Mabuti pa. Umuwi ka na. Anton, may problema ka ba? Pag-usapan natin yan. Nandito lang ako. Huwag mo naman sana akong paglihiman. Marie, sige na. Umuwi ka na. Pakiusap. Anton, ano ba kasing problema? Marie, pakiusap. Sumunod ka na lang sa akin. Huwag na natin pagtalunan to. Okay? Wala nang nagawa si Marie at sinunod na lang nito ang gusto ni Anton. Umuwi ito sa bahay na mag-isa. Matapos nun ay busit na busit si Anton sa kanyang sarili. Hindi niya malaman kung papaano niya nagawa ang bagay na yon. Natatakot na tuloy siya na dumating sa punto na masaktan niya ang kanyang kasintahan na si Marie. Kinabukasan, pagbukas niya ng kanyang pintuan, ay nakita niya sa labas ng hallway ang tsismosang kapitbahay niya na si Aling Marta. Madalas siyang binibiro ng aling yon. Oy, Anton, kumusta ka na? Parang may naririnig akong babae dyan kagabi sa kwarto mo ha. Siya nga pala, nakabenta ka na ba ng mga pinipinta mo? Parang hindi naman nababawasan eh. Oo, Aling Marta. Nakabenta na ako. Kaso, isa pa lang. Ganun ba? Buti nakakabayad ka pa ng renta dyan sa apartment mo. Opo. Sumasideline naman po ako ng ibang trabaho. Kung ako sa'yo, itigil mo na yung pagpipinta mo. Parang wala namang mangyayari dyan eh. Hindi ko ititigil to. Kasi ito ang hilig ko. Ano ba yung mga hinihila nyo? Mga lumang gamit. Dadaling ko sa bodega eh. Doon sa baba. Ganun po ba? Gusto nyo po, tulungan ko na kayo. Sige, ikaw ang bahala. Agad na kinuha ni Anton ang hinihila nitong karton. Nauna namang lumakad ang matanda pababa sa hagdan. Sa puntong yon ay may pumasok na ideya sa isip ni Anton. Habang nakatalikod ang matanda ay buong lakas niya itong itinulak pababa ng hagdan. Nagpagulong-gulong ang matanda sa matarik na hagdan na yon. Nakadilat pa ang dalawang mata nito nang lumapat ang katawan ng matanda sa sahig sa ibaba. Unti-unti ay tumagas ang mapupula at malapot na dugo nito na nanggagaling sa ulo nun. Nakangiti itong nilapitan ni Anton habang hawak ang kanyang cellphone. Muli ay kukunan niya ng larawan ang bangkay ni Aling Marta. Ngunit dahil sa madilim kung saan bumagsak ang katawan nito, ay kinailangan pang lapitan ng gusto yon ni Anton upang makunan niya ito ng maayos na larawan. Ngunit laking gimbal niya nang bigla siya nitong awakan sa kamay. Putya, buhay ka pa? Walang iya ka. Isa kang kriminal. Itong dapat sa'yo. Chismosang matanda. Buong lakas na sinakal ni Anton ang matanda habang pumapalag pa ito at nakahawak sa kanyang mga kamay. Panay naman ang kuha niya ng larawan sa matanda habang sinasakal niya ito. Tuwang-tuwa siya sa kanyang mga ginagawa. Matapos nun
ay hinampas niya pa ito ng matigas na bagay sa ulo upang siguraduhin na wala na itong buhay. Muli ay iniwan niya na lamang ang bangkay doon ni Aling Marta. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid. Doon ay muli niyang inilatag ang isang canvas at sabik na sinimulan na ipinta ang larawan ng matanda. Lumipas na naman ang buong magdamag. Muli ay nakagawa ng isa na namang obra maestra, si Anton. Tuwang-tuwa siya sa kinalabasan nito. Hindi niya inaakala na mas maganda pala ang kalalabasan kapag sariling dugo na ng biktima ang ginawang tinta na pangguhit sa mismong larawan nito. Kinabukasan ay nagmamadaling tinungo ni Anton ang bahay ni Mr. Arevalo. Etong sinasabi ko sa iyo, Anton. Alam kong kaya mong gumawa ng ganitong klaseng obra maestra. Ganitong ganito ang mga gustong gusto ko, ang mga hinahanap ko. Salamat po, Mr. Arevalo. Buti naman po at nagustuhan nyo. Magaling, Anton. Alam ko, sariling dugo ng biktima mo ang ginamit mo dito. Tama ba ako? Paano niyo pong nalaman na dugo ang ginamit ko dyan? Simple lang. Sa tagal ko nang nangongolekta ng mga ganitong klaseng larawan, kabisado ko na kapag dugo ang ginamit. At gaya ng sinabi ko, babayaran kita ng 100,000 piso kapalit ng obra maestra mo. Salamat po, Mr. Arevalo. Malaking tulong po ito sa akin. Marami po kasi akong bayarin. Anytime, Anton. Gumawa ka pa na maraming ganito at babayaran ko. Mas brutal. Mas mahal. Sige po. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Anton nang umuwi siya sa kanilang bahay. Ang ligayang nadarama niya ay hindi lamang dahil sa salaping binayad sa kanya, kundi nakakita na rin siya ng tao na na-appreciate ang kanyang obra maestra. At dahil nga sa salapi na yon, ay nabayaran niya na ang kanyang mga pagkakautang. In-advance niya na rin ang renta sa tinitirahan niyang apartment. Ang ibang pera niya ay binili niya ng mga gamit na pangpinta. At syempre, hindi niya rin nakalimutan na bigyan ng mamahaling regalo ang kasintahan niyang si Marie. Tuwang-tuwa naman ang dalaga sa kanyang mga regalo. Lumipas pa ang ilang araw, ilang linggo, at ilang buwan. Unti-unti nang naubos ang pera ni Anton. Isang gabi ay palihim na pumunta si Marie sa kanyang apartment. Gumawa ito ng paraan para mabuksan ang pintuan nun. Humingi ito ng permiso sa may-ari ng apartment. Binabala kasi nitong sorpresahin ang kanyang nobyo sa kanilang mansary. Nagdala pa ang dalaga ng cake at mga lobo. Meron din siyang mga ilang putahe na balak iluto para pagdating ni Anton ay preparado na ang lahat. Habang naghahalongkat si Marie sa kusina ng ilang mga pampalasang sangkap, ay hindi niya inaasahan ang kanyang natagpuan. Nakita niya sa isang tagong kabinet ang mga larawan na pinaslang ni Anton. Nakita niya rin ang isang garapon na naglalaman ng isang pulang likido. Nang buksan niya yon, ay umalingasaw ang napakalansang amoy. Nasisiguro niya na amoy iyon ng dugo ng tao. Hindi makapaniwala si Marie sa kanyang mga nakita. Kung ano-ano nang hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa iyon ng pinakamamahal niyang si Anton. Napabalikwas pa siya nang marinig niyang unti-unting bumubukas ang doorknob ng pintuan. Kaagad siyang nagtago sa likod ng isang kortina. Nakita niyang pumasok si Anton. Hello, Mr. Arevalo?
napatawag po kayo. Anton, kailan ka ulit magdadala ng larawan sa akin? May katagalan na rin, buhat nang huli ka nagdala dito ng obra maestra mo. Mr. Arevalo, gusto ko sanang sabihin sa inyo, hindi na po ako magdadala ng larawan sa inyo. Ayoko na pang ulitin yung mga nagawa ko. Anton, sayang naman. Handa naman ako magbayad sa'yo ng mas malaking halaga kung yun ang inaalala mo. Pasensya na po talaga kayo. Hindi ko na po kayang gumawa ng ganun. 200,000, Anton. Pasensya na, Mr. Arevalo. Hindi po ito dahil sa pera. Hindi ko na po kayang gumawa ng krimen. Pag-isipan mo, Anton. Handa ako magbayad ng mas malaki, mas brutal, mas mataas ang presyo. Tawagan mo lang ako sa numerong ito kapag nagbago ang isip mo. Anton? Anong krimen yung sinasabi mo? Marie, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba dyan? Oo, Anton. At narinig ko ang usapan niyo sa telepono. Ikaw ba ang pumatay sa mga ito? Ikaw ba ang pumatay sa kanila? Sabay taas ni Marie ng mga larawan ni Aling Marta at ng binatang estudyante. Nangingilid ang luha ng dalaga. Marie, hayaan mo ko magpaliwanag. Mali ka ng iniisip mo. Anton, hindi ko akalain na magagawa mo to. Isa kang mamamatay tao. Marie, hayaan mo ko magpaliwanag. Marie, huwag ka umalis. Tapos na tayo, Anton. Hindi ko akalain na ganito ka. Marie, saglit! Nagmamadaling lumabas ng apartment si Marie. Sinubukan naman ni Anton na habulin ang kanyang kasintahan. Hindi niya alam ang kanyang gagawin ng mga oras na yon. Hindi niya inaakala na malalaman ng kanyang kasintahan ang kanyang pinakaiingatang sikreto. Hindi na siya nililingon ni Marie. Tuloy-tuloy lang ito sa pagbaba ng hagdan. Patakbo naman siyang nilapitan ang dalaga. Ngunit sadyang mabilis ang pagkilos nito. Tinatawag niya pa si Marie habang sinusubukan na habulin ito. Ngunit nagbigay lamang yon ng iba yung kilabot sa dalaga. Dahilan upang lalo pa nitong bilisan ang kanyang pagkilos. Nang makalabas siya ng gusaling yon, ay dire-diretsong tumawid si Marie tungo sa kabilang kalsada. Hindi na nito namalayan ang isang paparating na kotse. Tuluyan itong nabundol ng sasakyan na yon. Marie! Marie! Hindi! Marie! Nagmamadaling isinugod ni Anton ang kasintahan niya sa pinakamalapit na ospital. Malala ang lagay nito. Agad namang sinabi ng doktor sa kanya na kailangan magsagawa ng brain surgery para mailigtas ang dalaga. Agad namang sinang-ayunan yon ni Anton, ngunit meron siyang isang problema. Kinakailangan na malaking halaga sa gagawing operasyon na yon. Wala nang ibang maisip na paraan si Anton, kaya't nagmamadali siyang tinawagan ang numero ni Mr. Arevalo. Oh, Anton. Ang bilis yatang nagbago ng isip mo ah. Mr. Arevalo, kailangan ko po ng malaking halaga. Emergency lang po. Ganun ba? Eh di alam mo nang gagawin mo. Mas brutal. Mas mahal. Walang problema sa pera, Anton. Salamat po. Baka pwedeng ma-advance ko na po yung pera. Kailangan lang po maoperahan ng girlfriend ko. Na-aksidente po siya. Pasensya ka na, Anton. Kailangan ko munang makita ang obra maestra mo bago kita bayaran. Tandaan mo, mas brutal, mas mahal. Teka, Mr. Arevalo! Mr. Arevalo! Shit! Wala nang nagawa si Anton nang babaan siya nang kausap niyang si Mr. Arevalo. Isa lang ang ibig sabihin nun.
kailangan na naman niyang gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. At sa pagkakataong ito ay kailangang siguraduhin niya na mas brutal ang gagawin niya. Natataranta na si Anton. Hindi siya makapag-isip na maayos. Hindi niya alam kung sinong bibiktimahin niya. Kailangan makagawa siya ng paraan upang mailigtas niya ang pinakamamahal niyang si Marie. Nagmamadali siyang bumalik sa parking lot at doon ay may nakita siyang isang paparating na sasakyan. Pagkahinto nun ay bumaba ang isang babae. Nakita niyang formal ang suot nito. Wala na siyang ibang pagpipilian. Mahalaga ang bawat segundo, kaya't ang babae na lang na ito ang kanyang bibiktimahin. Inabangan niya ngayon sa madilim na parte ng parking lot na iyon. Maya-maya pa ay mabilis niya itong hinatak sa isang sulok. Doon nga ay agad niya itong inundayan ng saksak gamit ang kanyang paintbrush. Wala kasi siyang ibang dalang sandata nun at wala siyang ibang magamit kundi ang paintbrush na dala niya. Sunod-sunod niyang inundayan ng saksak ang mata ng babaeng yon. Nabali pa nga ang paintbrush niya sa sobrang lakas ng pagkakasaksak niya sa mga mata nito. Matapos nun ay halos dukutin niya ang utak ng babae mula sa butas ng mga mata nito. Hindi pa siya nakontento. Sinaksak niya rin ang tenga nito gamit pa rin ang putol niyang paintbrush. Matapos nun ay nilitratuhan niya ang kaawa-awang sinapit ng inosenteng biktima niya. Nagmamadali pa siyang kumilos upang makauwi sa bahay nila. Ngunit bigla niya naisip ang mga sinabi ni Mr. Arevalo. Mas brutal, mas mahal. Sandali niyang nilingon-lingon ang paligid at nakakita siya ng isang puting karton. Doon niya na mismo ipipinta ang bangkay ng babaeng yon. Agad niyang pinahid ang dugo nun gamit ang kanyang paintbrush. Ngunit dahil sa putol na ito ay hindi niya na ito magamit ng maayos, kaya't napilitan siyang gamitin na lang ang kanyang daliri. At dahil sa angking talento ay maayos niya naman na isagawa ang mga bagay na yon. Pinitsura niya pa ang bangkay ng babae. Katabi nun ang larawang iginuhit niya. Nahango din sa brutal na sinapit ng kanyang biktima. Matapos nga nun ay wala na siyang inaksayang sandali pa. Nagmamadali niyang tinungo ang bahay ni Mr. Arevalo. Bravo, Anton! Ito na yata ang pinakabrutal na larawang nakita ko. At dahil dyan, babayaran kita ng 500,000 piso. Mr. Arevalo, baka pwede ko na makuha agad yung bayad. Nanganganib na yung buhay ng girlfriend ko. Walang problema, Anton. Maghintay ka lang saglit. Nagmamadaling bumalik ng ospital si Anton. Agad niyang hinanap ang doktor na nakausap niya kanina. Ngunit tumarap ito sa kanya na may malungkot na muka. I'm sorry, sir. Nahuli na po kayo ng dating. Wala na po ang pasyente. Dok, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi pa patay si Marie. Bawiin mo ang mga sinabi mo! I'm sorry, sir. Pero wala na talaga siya. Hindi na po kasi nakarating dito yung surgeon na dapat na mag-oopera sa kanya. Pinatay po siya kanina sa parking lot. May manyak pong gumagala dito sa paligid. Mag-iingat po kayo. Inuulit ko, I'm sorry. Huh? Marie. Marie. Patawad. Excuse me, sir. Ikaw ba si Anton Rodriguez? Opo. Sino po ba kayo? Ako si Inspector Bartolome. Sa tingin ko, ikaw ang may-ari ng paintbrush na ito. Ha? Paano?
hindi na nakapagsalita si Anton. Nang makita niyang hawak ng pulis na yon ang paintbrush niya na naputol. Kung bakit nalaman ng mga pulis na sa kanya yon ay may nakaukit kasing pangalan sa hawakan nun. At kahit walang pangalan yon ay malalaman pa rin ito ng mga investigador dahil sa mga fingerprints na kanyang naiwan doon. Hindi niya namalayan na hindi niya pala nabitbit ang paintbrush niyang yon. Wala nang nagawa si Anton nang pusasa na siya ng mga pulis na yon. What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. Maraming salamat po sa solido niyong suporta sa ating munting channel. Nais ko nga palang i-shoutout ang lahat ng members ng Crypt Familia. Sila po ay sina Boss John Harvey Kakal, Boss Miss D, Boss Ominous Cookie. Subscribe po kayo sa channel na yan. Kay Boss Milagrosa Luke, kay Boss Kuya Bogart, kay Boss Janes, what's up Boss Ja, kay Ma'am Aubrey Delgado, kay Boss Lena Flores, kay Boss Melanie Pasyon, at kay Boss Bern, kay Boss Higuchi, at kay Boss Hungry Shark. Maraming salamat po sa inyong next level support. At sa mga gusto pong makijoin sa Crypt Familia, welcome na welcome po kayo para magkaroon kayo ng Hoy Tanda Badge. Thank you po in advance. Napakalaking tulong po ito sa ating munting channel kung kayo po ay magjo-join. Mabilis ang shoutout din po pala kina Boss Miriam Tibico, kay Boss Marie Enriquez, si Joy Gallego, kay Boss John Paul Mata, kay Boss Miles Lincoln, kay Boss Saudi Girl, Rodelyn Acid, Joy Coneria, kay Boss Jello ng Pinoy Creepy Macpacbet. Subscribe po kayo dyan. Kay Boss Colin Vlogs, subscribe din po kayo dyan. Kay Boss Mirna Boho, kay Boss Beth Lisa, kay Boss Miss M, kay Boss Aswangan Stories. Subscribe po kayo sa channel na yan. Shoutout din pala sa napakalupit nating writer na si Black Sun. Shoutout din po kay Boss Maria Lozada, AC Collins, kay Boss Lourdes de Jesus, kay Boss Linsky Competente, kay Boss Sweet December Vlog, kay Boss Lawrence Kamaklang, kay Boss Pedro Tampos, kay Boss Andrea Malate, kay Boss Kilabot King, kay Boss Dory Solis, kay Boss Serenade Jakalan, kay Boss Justin Marbar, kay Boss Raymond Glover, kay Boss Mona Lisa Tabora, at sa lahat ng mga bashers out there, mahal ko po kayo. Anyway mga boss, maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa mga istoryang inilalapag natin. Kita-kits po ulit sa mga susunod pa nating lapag. Maraming salamat po.